Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay magsisimula na tayong talakayin ng Born to Shine. Kung nais ninyong mapanood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English at ipagpatuloy ang inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat ng presyon, pagod, at sakripisyo ay sabay na sumabog. Hindi lahat ng bagay umiikot sa inggit mo, Megan. At mula roon, lalo pang lumalim ang unos sa Yumi. Isang unos ng tiwala, pagmamataas, at kontrol na maaaring sumira sa kanilang pagkakaisa anumang sandali. Ang inggit ni Megan ay tuluyan ng lumalala. Hindi na ito simpleng sama ng loob. Sa loob niya ay unti-unting lumaki ang tahimik na galit. Isang insekuridad na tinatakpan niya sa papel ng pagiging suportadong miyembro. Ngunit alam natin, ang tahimik na galit ang pinakadelikado kapag sumabog. Habang tumataas ang kasikatan ng Yumi, lalong dumidilim ang kanilang mga lihim. Tahimik ang mga pasilyo sa backstage, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Bawat tingin ay parang sigaw. At sa katahimikan, nakatayo si Megan. Nakapulupot ang mga braso, nakatitig kay Jenny at Ned. Sa kanyang isip, may nabubuong katotohanan na ayaw niyang tanggapin. Sapagkat minsan, hindi kailangan ng ebidensya. Ang hinala lamang ay sapat na upang masaktan ng malalim. Sinubukan ni Jenny na panatilihin ang kanyang sarili. Ngumiti siya sa staff, nagpasalamat sa fans, ngunit malinaw na hindi na siya panatag. Mula nang masaksihan ni Megan ang kanilang yakap, nagbago ang atmosfera ng grupo. Ang pinaka-nakakatakot, lahat ay nakaramdam nito. Maging ang dalawang miyembro, na dati malayang tumatawa, kasama si Jenny ay nagsimulang magbulungan, magpalitan ng tingin. Para bang ang isang chismis ay unti-unting lumalaki. Ito ang mapanirang kapangyarihan ng hinala. Kumakalat ito na parang lason. Kapag pumasok sa isip ng isa, dinadala nito ang lahat. Hanggang lahat ay lamunin. Lalong naging protektibo si Ned kay Jenny. At lalo itong nakasakit kay Megan, sapagkat bawat kilos ng pagiging malapit ay parang matalim na tumutusok sa kanyang pagmamataas. Sa wakas, isang gabi, sumabog ang lahat. Pagkatapos ng rehearsal, nakita ni Megan si Jenny na nag-iisa sa dressing room. Tahimik, pagod, malalim ang iniisip. Ngunit imbes na simpleng usapan, diretsong tanong ang ibinato ni Megan. Mayroon ba talagang nangyayari sa inyo ni Ned? Tumigil ang mundo ni Jenny, sapagkat kahit inosente ka, ang paulit-ulit na hinala ay nakakapagod. Sinubukan niyang tawanan, gawing biro, ngunit lumapit pa si Megan, mas mababa ang tinig, mas matalim ang titig. Akala mo ba hindi ko napapansin? Doon tuluyang nabasag ang kontrol ni Jenny. Sa unang pagkakataon, sumagot siya ng may galit, hindi simpleng inis, kundi ang pagkadismayang naipon sa matagal na panahon. Lahat ng presyon, pagod, at sakripisyo ay sabay na sumabog. Hindi lahat ng bagay umiikot sa inggit mo, Megan. At mula roon, lalo pang lumalim ang unos sa Yumi. Isang unos ng tiwala, pagmamataas, at kontrol na maaaring sumira sa kanilang pagkakaisa anumang sandali. Maaari mong pagnilayan pa ang pagputok ni Jenny, ang sugat sa pagmamataas ni Megan, ang papel ni Ned sa kaguluhan, o ang marupok na pagkakaisa ng Yumi habang patuloy na lumalakas ang unos. Normal na, bahagi ng sistema. Ang mga kabataan ay desperadong lumalaban para sa kanilang pangarap, habang ang mga senior ay ginagamit ang kanilang mga sugat upang kontrolin ang susunod na henerasyon. At sa sandaling iyon, sumabog ang lahat. Lumitaw ang tunay na kulay. Ang simpleng usapan ay biglang naging sigawan. At hindi ito karaniwang pagtatalo. Hindi ito tungkol sa ugali o pamumuno. Ito'y personal na atake. Tuwirang panghihiya, pagdurog ng dangal. Bumalik ka sa palengke. Isang linyang hindi lamang insulto, kundi nagsasabing hindi ka karapat-dapat mangarap. Hindi umatras si Jenny.
Sa kanyang mga mata, naglalagablab ang galit ng isang batang paulit-ulit na minamaliit. Ngunit sa galit na yon naroon ang kayabangan, ang kasabikan, parang bombang handa ng sumabog. Habang pinapanood ang eksenang ito, maiisip mo, ilang Jenny ang umiiral sa totoong buhay? Mga kabataang lumaking sugatan, kaya natutong manakit muna bago sila masaktan. Ngunit hindi rin inosente ang kabilang panig. Unti-unting lumitaw na ang galit ni Amelia ay hindi talaga kay Jenny, kundi sa ina ni Jenny. At dito, lalo pang dumilim ang kwento. Bumalik ang nakaraan. Mga pangarap na gumuho, karerang nawasak, mga pagkakataong nawala. At ang galit na yon ay ipinataw ngayon sa bata. Gaano ito kawalang katarungan? Isang batang nais lamang mangarap, pinarurusahan sa kasalanang hindi niya ginawa. Umiyak si Megan sa ilalim ng presyon, habang si Jenny ay desperadong lumalaban upang patunayan na hindi siya basta-basta mababasag. Ngunit habang lumalalim ang kompetisyon, lalo silang nilalamon. At pumasok ang isa pang masakit na karakter, si George. Minsang musikero, minsang nangangarap, ngayoy isang sound engineer na lamang. Para sa iba, kagalang-galang na trabaho. Ngunit para sa dating nangangarap, pinakamahirap ang makita kung ano sana ang kanyang buhay. Nang makita siya ng mga dating kakilala, agad sumakit ang alaala. Hindi siya miserable, ngunit siya'y buhay na tanong, paano kung? Paano kung hindi siya lumayo sa musika? Paano kung hindi siya natalo ng realidad? Paano kung hindi siya sumuko? At nang magsalita ang kanyang asawa tungkol sa sariling kawalan ng pag-asa, doon tumama ng pinakamalalim, sapagkat tunay, hindi laging biglaang namamatay ang mga pangarap. Madalas, dahan-dahan silang lumulubog sa bigat ng responsibilidad, kahirapan, at takot. At iyon ang mas masakit. Sa pagbabalik sa Yumi, lalo pang tumindi ang tensyon habang unti-unting nabubunyag ang pagkawatak-watak ng grupo. Ang dapat sana'y simpleng ensayo ng sayaw, ilang suhestyon, ilang pagbabago, ay naging labanan para sa kapangyarihan. Maging ang isang posisyon sa koreografiya ay naging digmaan ng kontrol. Dito naging malinaw, ang pagkakaisa ng grupo ay dahan-dahang naglalaho. Si Megan ay nais lamang magsalita, marinig, ngunit si Jenny ay tumangging magbigay daan, tumangging mawala ng kontrol, at dumating ang aksidente. O marahil, hindi ito aksidente. Isang tulak, isang sigaw, isang iyak, at biglang bumalik ang lahat ng nakaraang trauma. Sa mga mata ng mga senior, si Jenny ay agad na naging kontrabida, sinungaling, marahas, mainitin ang ulo. Sa isang iglap, nagbago ang lahat, katulad ng nanay mo, diretsyong sabi ni Amelia. At dito naging pinakamabigat ang eksena. Sapagkat kapag may mantsa ka na sa industriya, gaano ka man magsikap, palaging may makikitang mali ang iba. Ang mga salita ni Amelia, na ang ina ni Jenny ang sumpa ng industriya, ay hindi simpleng galit. Ito'y matagal nang kinikimkim na puot, nabubulok sa loob, at ang nakakatakot na katotohanan. Kapag ang makapangyarihang tao ay pinairal ang galit, maraming buhay ang nasisira. Desperadong lumaban si Jenny upang ipagtanggol ang sarili, ngunit habang lalo siyang nagsisikap, lalo siyang lumulubog sa paningin ng iba. Para bang wala nang naniniwala sa kanya. At dito, makikita na hindi lahat ng laban ay napapanalo ng talento. Minsan ang pinakamahirap na kalaban ay ang reputasyong ipinapataw sa iyo ng iba. Habang nagpapatuloy ang paglulunsad ng Yumi, hindi na ito parang pagtatanghal, kundi parang pagsabog ng relasyon. Wala nang nagtitiwala sa isa't isa. May ilan na ginagamit ang kanilang mga anak upang ipagpatuloy ang lumang paghihiganti. May ilan na nawawala sa sarili sa ilalim ng matinding presyon. At ang mga pangarap na kumikislap sa labas ay puno sa loob ng dugo at luha. Sa pagtingin sa lahat ng ito, tila si Jenny ay hindi tunay na kontrabida. Marahil isa lamang siyang bata, desperadong marinig sa mundong matagal nang bingi sa kanya. Ngunit ang pinakamapanganib na sandali ay hindi ang sigawan o ang tulakan. Ito'y nang magsimulang maniwala,
ang lahat na ang kaligtasan ay nangangahulugang sakta ng iba. Matapos ang insidente sa practice room, tuluyang nagbago ang atmosfera sa Yumi. Wala nang natural na ngiti, wala nang madaling ugnayan. Bawat tingin ay puno ng hinala. Bawat bulong ay parang nakatagong patalim. Unti-unting nababasag si Megan. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagod. Hindi lamang pisikal, kundi mental at emosyonal. Para siyang batang pinilit na tumanda nang napakabilis sa ilalim ng mabigat na presyon. At si Jenny, lalo pang tumigas, tumangging magpakita ng kahinaan. Alam niyang isang pagkakamali lamang ay maaaring magpalubog sa kanya. Kaya't naghanda siyang ilubog muna ang iba. Pinakamasakit na katotohanan, pareho silang biktima. Magkaiba lamang ang anyo ng kanilang paghihirap. Tahimik na umiiyak si Megan, malakas na lumalaban si Jenny. At palaging mas mabigat ang hatol ng lipunan sa taong sumisigaw kaysa sa taong tahimik na umiiyak. Samantala, lalo pang bumigat ang pasan ni Amelia. Sa kanyang pagtatangkang protektahan si Megan, siya mismo'y nilulunod ng sariling trauma. At dito, nakatago ang panganib sa kanyang karakter. Sapagkat madalas hindi napapansin ng tao, hindi sila tunay na nagpoprotekta, kundi kinokontrol ang lahat sa ngalan ng proteksyon. Sa tuwing tinitingnan ni Amelia si Jenny, hindi na niya nakikita ang isang bata. Nakikita niya ang multo ng nakaraan. At iyon ang pinakanakakatakot. Sapagkat kapag hindi mo na kayang paghiwalayin ang kahapon sa ngayon, mga inosente ang nasasaktan. Habang umiinit ang mga isyu sa grupo, lalo pang naging emosyonal ang buhay ni George. Tahimik ang kanyang mga eksena, ngunit hindi matitiis ang bigat. Isang sakit na dumidiretso sa dibdib, kahit walang sigaw. Sa tuwing tinitingnan niya ang mga batang nangangarap sa entablado, nakikita niya ang kanyang nakaraan. Minsan siya rin ay gutom sa pangarap, naniniwalang sisikat balang araw. Ngunit ngayon nakatayo lamang siya sa gilid, tahimik at masakit ang realisasyon. Marahil kumapit siya sa musika dahil takot siyang mabigo. Ngunit sa huli, natalo pa rin siya ng tanong na, paano kung? Naipit si George sa gitna, pasan ang bigat ng pagiging naiwan habang ang iba'y umaakyat. At dito naging malinaw kung gaano kalupit ang mundong ito. Hindi lahat ng nawawala ay talunan. Minsan sila'y simpleng napagod sa matagal na pakikipaglaban, ngunit hindi pa ito ang wakas. Habang umuusad ang dibu ng Yumi, lumitaw ang tunay na kulay ng industriya. Mga plastik ng ngiti, mga manager na parang naglalaro ng chess, minamanipula ang emosyon ng mga bata. At mga taong handang itulak ang iba pababa para lamang manatili sa itaas. Lalong nawalay si Jenny. Wala nang gustong makinig sa kanya. Gaano man niya ipaliwanag, tila nakatakda na ang desisyon, siya ang ugat ng problema. At dito, ipinanganak ang pinakamapanganib na bagay sa isang tao. Lungkot na hinaluan ng galit. Sapagkat ang galit ay maaring kontrolin. Ngunit kapag sugatan at desperado ang isang tao, walang nakakaalam kung hanggang saan siya dadalhin. Isang eksena ang hindi matitiis ang bigat. Tahimik si Jenny, walang sigaw, walang kayabangan, ngunit malinaw na hindi na niya kayang magpigil. Mga bulong sa paligid, mga matang humuhusga, para bang lahat ay naghihintay na muli siyang mabigo. At tila, matagal na siyang humihingi ng tulong, ngunit walang gustong makinig. Samantala, emosyonal na gumuho si Megan. Hindi na niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Simple lamang ang kanyang sakit. Nais lamang niyang mangarap ng tahimik, ngunit nadamay sa digmaan ng matatanda. At dito, naging malinaw ang tunay na tema ng kwento. Hindi lamang ito tunggalian. Ito'y kwento ng mga batang nagdurusa sa sugat ng kanilang mga magulang. Bawat eksena'y tila naghahanda sa isang malaking pagsabog. Isang bagay na hindi na mababawi. At ang pinakanakakatakot na katotohanan, walang gustong umamin sa sariling pagkakamali. Lahat may dahilan, lahat may trauma, lahat may sugat, ngunit habang lumalaban sila,
Sa kani-kanilang laban, unti-unting gumuho ang Yumi mula sa loob. Isang kilabot ang dumaan. Sapagkat minsan, hindi kailangan ng kontrabida upang masira ang isang grupo. Sapat na ang kayabangan. Sapat na ang kawalan ng tiwala sa sarili. Sapat na ang mga lihim na matagal nang nakabaon. Habang lumilipas ang oras, lalong naging malinaw na ang Yumi na dapat simbolo ng ganda at biyaya ay unti-unting nagiging pugad ng takot, inggit at manipulasyong emosyonal at hindi pa nila alam na may mas masahol pang paparating sapagkat kung mabunyag ang nakaraan ni Amelia, kung lumabas ang tunay na dahilan ng kanyang galit sa pamilya ni Jenny, hindi lamang mga karera, kundi ang buhay ng mga batang nangangarap ay maaring gumuho. Kaya't nananatiling tanong, masama ba talaga si Jenny? O produkto lamang siya ng mundong hindi kailanman nagpakita ng tunay na pagmamahal sa kanya? At kung ikaw si Megan, ipagpapatuloy mo ba ang laban para sa Yumi? Kahit unti-unti nitong winawasak ang iyong isip at damdamin? At sino ang tunay na may sala? Si Jenny, si Amelia, o ang buong industriya na ginagamit ang trauma upang lumikha ng perpektong idol? Salamat sa pananatili sa kwentong ito. Tandaan, ang mga ngiting nakikita sa entablado ay hindi palaging tunay na kaligayahan sa likod ng kamera. Hanggang sa susunod, sa pagbubunyag ng mas marami pang lihim na muntik nang sumira sa buhay ng mga taong inaakala nating perpekto. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.